Okay, alright. Kumusta kayo, Tagalog service? Okay, mabuti naman po. Kayo po ba ay ready na sa Pasko? Nakapag-shopping na? Nakapamili na ng mga regalo? Kumusta naman po sa inyong mga opisina? Tapos na po ba ang inyong mga Christmas party? Wala. Ano kayong gagawin natin sa 3 p.m.? Medyo seryoso tayo ngayon. Alright, so, praise God, if you're gonna look at it, no, as I believe every family in this place, sa ating pagtatapos ng taon ito, tuwing nagse-celebrate tayo ng Christmas, minsan po nagiging reflection ito ng ating taon, tama? Because of course, we're also celebrating yung pagtatapos ng isang taon at pagsisimula ng isang bagong taon. At kuminsan po sa celebration ng Christmas, ilan sa atin nagkakaroon tayo ng mixed emotions. Anong ibig ko pong sabihin? Kasi maaring yung iba sa atin, maaring ito yung first Christmas na meron kang mamimiss na mahal sa buhay. Dahil siguro meron kang yumaon na mahal sa buhay ngayong taon na ito. And we understand na hindi yan madali. Di po ba? Kasi yun nga, first Christmas without a loved one. I can just imagine how hard, kung gaano kabigat po yan. At yung iba naman sa atin, kagaya nung nabasa natin kanina na praise report, tuwang-tuwa kasi meron na daw siyang granddaughter. So it's a celebration of life. So ano yun? Alam nyo, sa buhay natin, talagang dumadaan tayo sa iba't ibang season, right? May pagsubok at meron namang season na kung saan tayo nagse-celebrate. Pero ganun pa man, church, I believe that tayo na anak ng Diyos, meron pa din tayong reason para mag-celebrate. Amen? At syempre, alam natin dahil ang Christmas ay patungkol kay Christ, right? Kaya kung titingnan natin yung salitang Christmas, ano yung pinaka-main na word doon ay Christ, si Kristo. Siya ang pinaka-essence ng ating Pasko. Tama po ba? Amen, amen. Alright, so ngayong hapon na ito, with the time that I have left, and of course, because we wanted this to be a special celebration, kaya meron tayong special number kanina, ay ibabahagi ko po ang isang, yung kwento na, of course, once a year natin, a lot of times once a year natin nababasa tuwing Pasko. So, let's take some time to read that. Babasahin po natin yung account po ni Matthew, patungkol po sa kapanganakan ni Kristo, right? So Matthew chapter 1, sisimulan natin sa verse 18. Sabi niya dito, ganito nangyari ang kapanganakan ni Jesus, ang Mesayas. Si Maria na kanyang ina ay pinagkasundong ikasal sa pamamagitan ng banal na espiritu. Si Jose na mapapangasawa niya ay isang matuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan na lang si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan niya ito, may isang anghel ng Panginoon na nagpakita sa kanya sa panaginip. Sinabi nito, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang ipinagbubuntis niya ay mula sa banal na espiritu. Manganganak siya ng isang lalaki at pangangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito pero para matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, magdadalang taong isang birhen at manganganak ng isang lalaki, tatawagin siyang Emmanuel. Sabi niyo nga po, Emmanuel. Na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Nang may gising si Jose, ginawa nga niya ang ipinag-utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan si Maria. Ngunit hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa may panganak nito ang sanggol. Nang maisilang na ang sanggol, pinangalanan siya ni Jose ng Jesus. Yan, okay? So, ito'y isa lamang account po na kung mababasa po niyo sa mga iba't ibang gospels ay ganun din, like sa Luke, ang ganda nung pagkaka-relay po doon kung papaano po ipinanganak ang ating Jesus. At alam po natin na hundreds of years ago pa, bago pinanganak si Jesus, ay may mga propeta na nakapagsabi na, nakita na nila, nagkaroon sila ng revelation na galing sa Diyos na darating ang Mesayas. Tama? At ito ay kanilang mga ibinahagi.
Kagaya na lamang po nitong sa makikita natin dito no sa Isaiah chapter 41 no in verse 10 na kung saan makikita natin 700 years bago pa pinanganak si Jesus, ang propetang Isaiah, siya na rin po sinabi niya, huwag kang mangamba, dito po sa Isaiah chapter 41 verse 10, huwag kang mangamba sapagkat kasama mo ako. Huwag kang malungkot sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan, aalalayan kita. Okay, sandali, mali ata yung aking ano. Okay, all right. So, okay, let's read that verse later on. But yeah, I'm sorry, Isaiah chapter 7, Isaiah 7:14, sorry po. So sabi dito, dahil dito ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin niya ang bata na Emmanuel. Ayun, okay. So ito po yung prophecy po ni Isaiah even po bago pa pinanganak si Jesus. Na yun din po yung nabigkas doon po sa nabasa natin kanina sa Matthew. At ang gusto ko pong i-highlight dito ay yung pangalan na ibinigay kay Jesus. Ano po yung pangalan na yun? Yung pangalan na Emmanuel. Okay? At ang ibig sabihin ng pangalan na Emmanuel is kasama natin ang Diyos. So yun po yung ating title sa ating pag-aaralan ngayon. Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, Emmanuel, kasama mo ang Diyos. Yan, kasama natin ang Diyos. Ibig sabihin, kung kasama natin ang Diyos, hindi tayo nag-iisa, tama? Ibig sabihin, kung kasama mo ang Diyos, kailanman hindi ka kailangan mangamba. Kasi meron kang kasama, hindi ka isang, kumbaga, meron kang, alam mo na may katuwang ka, alam mo na hindi ka dapat matakot dahil meron kang kasama at hindi lang kung sino yan. Bagkus ito ay ang ating Diyos. Kilala ba natin kung sino si Jesus sa buhay natin? Dahil pag sinabi na kasama natin siya, nagkakaroon tayo ng kumpiyansa, nagkakaroon tayo ng confidence na anuman ang harapin natin sa buhay. May mga challenges man tayong haharapin which is definitely meron at meron yan. Pero dahil alam mo kung sino ang kasama mo, meron kang confidence na harapin ang mga challenges na yan. Amen? Ilan sa atin dito ngayong taong 2025, may mga hinarap tayo mga pagsubok. Hindi madali, tama? Pero salamat na lang na hindi tayo nag-iisa na harapin ang mga bagay na yan. Ilan sa atin dito alam natin na pagdating ng 2026, nako, ayaw man natin. Sa ayaw man natin or gusto, ay meron ding mga pagsubok. Pero ganun din, ang ating Diyos ay tapat, sasamahan pa din tayo hanggang sa 2026. Amen? Amen. Alright, so ito po ang mensahe ng Pasko sa atin mga kapatid. Na si Emmanuel ay naparito na. At pagka pinag-uusapan natin ang pangalan ng Diyos, kaya lalong-lalo na ang pangalan ng Panginoon, ito po ay nagre-reveal ng kanyang character at nature. Kung sino siya sa atin. At isa lamang po yan, yung Emmanuel, isa lang po yan, doon sa mga ilan po sa mga pagkatawag natin sa Panginoon. Pero yun po yung focus natin ngayon dahil yun po yung isa sa mga pinaka-importanteng mensahe ng Pasko para sa atin. Dahil napakadaming tao, ang pakiramdam nila, lalong-lalo na kung sila po ay dumadaan sa mga challenges, ang pakiramdam nila ay nag-iisa lang sila. Ang pakiramdam nila ay pinabayaan sila ng Diyos. Pero kung titingnan natin ang kanyang mensahe sa atin, na dala ng Pasko, makikita natin at magkakaroon tayo ng kalakasan sa ating loob, magkakaroon tayo ng pag-asa na, di pala ako nag-iisa. Pumarito na si Emmanuel at kasama ko siya. Amen? Amen. Alright, so yun po yung unang punto na nais ko pong ibahagi sa atin. Una, kasama natin ang Diyos. Sa English, God is with us. Kaya nga sa Isaiah 41:10, ito pinabasa ko kanina, sabi niya doon, huwag kang mangamba sapagkat kasama mo ako. Yes. Okay? Do not fear. Even God from the very beginning, alam niya ang realidad ng takot. Alam niyo po ba na ang takot, the moment po na it attacks us, fear will cripple you. Fear will paralyze you. Yung kung takot ka na hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kaya nga sabi ng Diyos dito, huwag kang mangamba, huwag kang matakot, sapagkat
kasama mo ako. Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Yan po yung version na binabasa nyo. Huwag kang malungkot sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Aalalayan kita sa pamamagitan ng kamay kong nagliligtas. Yan ang Diyos sa buhay natin, kapatid. Amen? So, meron tayong dahilan kung bakit hindi tayo kailangan mangamba sa buhay. I know, fear comes. Yes, the reality is fear comes. Dumarating sa buhay natin yan. Pero kapatid, ang fear, ang takot, hindi kailangan na magstay. Hindi kailangan na mag-rule sa buhay natin. It may come, but we will not allow it to stay. Are you getting this? Tama? May times talaga natatakot tayo, nangangamba tayo. Pero wag mong akuin yan. Wag mong hayaan na mag-dwell sa kaisipan mo. Bagkus isipin mo na lang, ito ang promise ng Diyos sa atin. Wag daw tayo mangamba sapagkat kasama natin siya. At wag daw tayo malungkot sapagkat siya ang ating Diyos. Kapatid, sino ang kasama mo? Kasama mo ang Diyos, ang iyong Emmanuel. At ang ganda ng kanyang promise, palalakasin kita at tutulungan. Aalalayan kita sa pamamagitan ng aking kamay, ang kamay kong nagliligtas. Hallelujah! Praise God! Yan ang mensahe ng Pasko para sa atin. Okay, na tayo ay kasama natin ang Diyos. Another verse in the New Testament, John 1:14. John 1:14, alam natin na sa libro ng Juan, makikita natin doon sa first chapter na kung sabi niya na, the word, ang verbo, ang salita, ay nagkatawang tao. Tama? The word became flesh and dwelt among us. The word. Okay, ito na sa verse 14, sabi niya, naging tao ang salita at namuhay kasama natin. Nakita namin ang kaluwalhatian niya bilang kaisa-isang anak ng Ama, puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Okay? Nagkatawang tao ang salita at namuhay ng kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. So ano ito? Kasama natin ang Diyos. Namuhay siya bilang isang tao. So ano yung implikasyon nun? Nung namuhay si Jesus bilang isang tao, naramdaman niya, naiintindihan niya ang dinaraanan mo, kapatid. Bakit? Because at one point sa buhay niya, dinaanan niya ang temptations. At sabi ng salita ng Panginoon, He was tempted yet He did not sin. Pwede pala yun? Pwede. Dinaanan ng Diyos ang temptation pero hindi siya nagkasala. Bakit? Dahil alam niya na nandito siya para maging example para sa atin. So kapatid, pag sinasabi ng Diyos na sasamahan kita, alam niya kung ano yung dinadaanan mo. Yung mga pagkakataon na kung saan, kung minsan naririnig mo yung kasinungalingan ng flesh or ng kaaway na sinasabi niya na, naku, nakalimutan ka na ng Diyos, tingnan mo. Tingnan mo yung dinaraanan mo yan. Problem after problem. My dear brothers and sisters, ang Diyos mismo sinasabi niya na, ako ay nagkatawang tao. At namuhay ako na sinamahan ko ang nung mga panahon na namuhay siya dito, sinamahan niya ang kanyang mga disipulo. At hindi lang yun, because ang presensya niya ay kasama natin hanggang ngayon. Naniniwala ba tayo dyan? Amen? Amen? Maaring hindi mo nakikita. Definitely, we do not see God's presence, right? Di natin nakikita. Pero nakikita natin ang ebidensya ng kanyang presensya sa buhay natin. Amen. I pray that we get that. This is a very simple message. Napakasimpleng mensahe ng Pasko. Na huwag natin kakalimutan na ang essence ng Pasko. Let's not forget na dahil kuminsan sa busyness natin, alam mo yun, yung naku, hindi pa ako nakakapaghanda. Naku, yung regalo ko sa aking mga inaanak, yung mga ganyan. Maganda po na alalahanin natin yan, pero hindi po yun yung pinaka-essence. Ang essence is yung maramdaman natin at malaman natin at ipaalala natin sa ating sarili, salamat Panginoon, kasama kita. Not just this season, but all throughout the year. Amen. Okay, so una, kasama natin ang Diyos. Pangalawa, kapatid, hindi lang natin kasama ang Diyos. Pangalawa po, kakampi natin ang Diyos. Sa English po, God is for us. He is for you. He is not just with you,
but He is for you. Talaga, meron kang kakampi. Okay? Sabi nga niya dito sa Romans chapter 8, verse 31 hanggang 39. Medyo mahaba-haba ito, pero basahin po natin, ha? Sabi niya doon, ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi nating panig sa atin ang Diyos. Yan. Okay? So, panig sa iyo ang Diyos. Panig o di kaya, kakampi mo ang Diyos. Okay? At dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa atin, tiyak na ibibigay rin niya sa atin ang lahat ng bagay. Sino ang maaring mag-akusa sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos na mismo ang nagturing sa atin na matuwid. Wala ring makakahatol sa atin ng kaparusahan dahil si Kristo Jesus na mismo ang hinatulang mamatay para sa atin. At hindi lang iyan, muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Diyos at namamagitan para sa atin. Next verse. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Naniniwala ba kayo doon? Yan ang sinasabi ng salita. Kahit dumanos pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, or maging kamatayan. Next verse. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay para kaming mga tupang kakatayin. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Next verse. Sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan mayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba o kahit ang pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sabihin mo nga, nothing can separate me. Sabihin mo sa katabi mo, nothing can separate you from the love of God. Amen. At yung ating emphasis po dun po sa verse 31, dito po sa version ng Tagalog na binabasa ko po, sabi po niya dito, ngayon kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi nating panig sa atin ang Diyos. Amen? Panig sa iyo ang Diyos. Kakampi mo siya, kapatid. Hindi ka lang niya sinasamahan, pero sinasabi niya sa iyo, I am for you. I am for you. I am not against you. Alam niyo kung minsan, kung meron tayong, kung binabasa natin ang salita ng Panginoon at kung minsan nagkakaroon ito or nagbibigay ito ng correction sa atin, alam niyo ba ang salitang correction ay maganda po yan. Especially po sa atin ng mga anak ng Diyos na ginagamit niya ang kanyang salita upang i-correct tayo kung minsan. Tama po ba? Di ba kino-correct din tayo ng salita ng Diyos? Kung tayo po ay nakaka-experience po ng correction, ay dahil po yan sa ating ikabubuti. At dahil dyan, sinasabi ng Diyos sa atin, anak, kakampi kita. Kaya nga, nagbibigay ako ng mga correction paminsan-minsan dahil nais kong malaman mo na I am not against you, but I am for you. Amen. What a beautiful, kumbaga, reminder for all of us na, Lord, hindi mo lang ako sinasamahan, but you make sure na kung may mga bagay sa buhay ko na kailangang ayusin, andyan ka, nagre-remind sa akin, dahil kakampi kita, Panginoon. Amen. Panig ang Diyos sa'yo. Tingnan pa po natin. Okay? Psalms chapter 118 verse 5 to 7. Andyan pa po ba kayo, mga kapatid? Lahat ng inaantok magsabi ng amen? Ayan. Meron po tayong mga 12. Okay. Na inaantok. Okay. Psalms 118 verse 5 sabi niya, sa aking kagipitan, dumulog ako sa Panginoon. At ako'y kanyang sinagot at iniligtas. Kasama ko ang Panginoon, kagaya ng nasabi natin kanina, kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao sa akin? Kasama ko ang Panginoon, siya ang tumutulong sa akin, makikita ko ang pagkatalo ng aking mga kaaway. So, kasama natin siya at siya rin ay
siya rin ay sinasagot tayo, siya rin ay panig sa atin, kaya wala tayong dapat ikatakot. Amen? Siya ay kakampi natin. Okay? Because if He is for us, kaya nga sabi niya dito, if He is for me, who can be against me? Sino ang laban sa akin kung ang kasama ko ay Diyos? Come on, church. Now, okay, pag sinasabi natin na sino ang laban sa atin, huwag mong iisipin yung naiinis ka doon sa neighbor mo. Ay, kasi ito itong kasi kapitbahay kong ito eh. Okay? Hindi ganun. Hindi yun yung kaaway na pinag-uusapan natin dito, ha? Pinag-uusapan natin dito ay yung mga bagay na alam natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Are you aware na you have an enemy and your enemy is the devil? Yes, okay. At the devil will throw things at you. Ano yung mga example ng mga ginagamit ng kaaway para magnakaw, magwasak sa buhay natin? Sakit at karamdaman, tama? Yan, ginagamit ng kaaway natin yan. So, kaaway natin ang sakit at karamdaman. And so, when you are going through sickness, when you are going through difficulties, tandaan mo, panig ang Diyos sa'yo. Amen? Panig ang Diyos sa'yo. So, kung alam mo na kakampi mo ang Panginoon, ibig sabihin, meron kang kakayanan upang pagtagumpayan ang sakit at karamdaman sa buhay mo. Yes? What about luck? Kagipitan. Okay? So maybe you have been going through so many financial challenges this year and it seems na, paano ba ito? Etong kagipitan, naging kalaban, naging kaaway ko ngayong taon na ito. Let me remind you, hindi mo lang kasamang Panginoon, panig ang Diyos sa'yo. At dahil panig ang Diyos sa'yo, guess what? His plan for you is to prosper you. His plan for you is to get out of debt. At dahil yan ang plano ng Diyos sa'yo, if you seek wisdom from Him, ibibigay ng Diyos ang wisdom. And when you are seeking Him, ituturo niya sa'yo ano yung mga kaparaanan para ikaw ay mawala sa isang sitwasyon na kung saan, imbes na nasa utang ka, nasa pangangailangan ka, bibigyan ka ng Panginoon ng solusyon. Ano sa palagay natin ang solusyon na pwedeng ibigay ng Diyos? I-remind ng Diyos sa atin yung kanyang prinsipyo sa pagbibigay. Amen? Na matutunan natin, nakita natin na, o nga no? Kasi kung minsan, kung kailan meron tayong pangangailangan, the tendency for us is, hinahawakan pa natin lalo yung ating finances. Tama ba? Kasi takot tayo na kung may pangangailangan tayo, ang pakiramdam natin, kulang na nga to, bakit ko po ito ibibigay? Pero kapatid, alam mo, ang sinasabi ng Diyos sa'yo, the more you open your hands to give, the more you allow God to move in your life sa pagbibigay, alam mo ba na yan ang solusyon para sa iyong financial breakthrough. Amen? Dahil sumusunod tayo dun sa ayon sa sinasaad ng kanyang salita. Is this making sense, church? May mga prinsipyo sa kanyang salita na hindi natin pwedeng i-defy, hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, kakampi mo ako so ibig sabihin, hindi ko kailangan gawin yung mga bagay na hindi. Kakampi natin ang Diyos, kaya't pinapakita niya ang mga prinsipyo na dapat nating tayuan at dapat nating gawin sa kanyang salita dahil ito yung solusyon para tayo ay mawala dyan sa kapahamakan. Amen? Kagaya ng pagpapatawad. Diba? Ngayong Pasko, I pray, when you gather together as a family, yung mga reunion ninyo, na hindi tayo magpaplastikan sa isa't isa. Hallelujah. Nakasmile ako. Di ba? Bagkus talaga naman na pag pumunta tayo at makita natin ang mga kamag-anak, merong kapatawaran sa ating mga puso at meron tayong genuine love. Amen. Okay? Yung ipakita natin, ipadama natin ang pag-ibig ng Diyos. You know, church, I want to encourage you. Let's make use and, take that opportune time when we gather with family members and let them experience the genuine love of God through us. Yes? Okay. In fact, you can also share this message to your family members about Emmanuel, God with us. Okay? At pangalawa, sabihin mo, hindi lang natin siya kasama, kampi pa siya sa atin. At lastly, pangatlo po, napakasimple po. Again, pangatlo, nasa atin ang Diyos. Okay? In English, sabi niya doon, God is in us. So first, God is with us. God is, second, for us. And number 3, God is in us.
Hindi lang natin siya kasama, hindi lang siya panig sa atin, nandito pa siya sa ating puso. He is in us, He is within us. He dwells on the inside of us. That's very, very personal. Amen. Kaya nga sabi niya dito sa John chapter 14, verse 15 to 18. Ito challenge ng Diyos sa atin. Sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, right? How many of you say, I love Jesus? Yes, we love Him. Mahal natin ang Diyos. At syempre, siya ang unang nagmahal sa atin. Kaya nga sabi niya dito, if you love me, you keep my commandments. And I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He dwells with you. Ayan. Kasama nyo, and He will be in you. I will not leave you orphans, I will come to you. Yan, sinasabi ng Diyos na hindi lang niya tayo kasama, pero sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang binigay ni Jesus sa atin, okay, sa lahat ng tumawag at tumanggap kay Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas, nasa atin din ang banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin. Amen? That's how close He is to us. He dwells on the inside of us. In other words, saan man tayo mapunta, nandyan siya. We carry His presence with us. Kaya nga sabi ko na when you go and visit your family members, whatever gathering that you will have ngayong celebration ng Christmas, dala mo ang presensya ng Diyos. You represent Him to your family. Amen. And that is a wonderful opportunity. God is in you. Galatians 2:20, sabi niya dito, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ayan. So hindi na yung dating ako, bagkus Christ lives in me. Amen? He is in you, He is in us. Kaya pagka tayo ngayon, no, not just these seasons, but especially this season, let's reflect on that. Paano ko ipapamuhay? Patuloy na ipamuhay. Lalong-lalo na kung meron tayong mga kamag-anak na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Paano natin ipamuhay ang isang buhay na binago ng Diyos dahil alam natin na ang Diyos ay nasa atin na. Para pag makita ng iba, sabi nila, kakaiba na siya. Diba? Merong iba sa Kanya. At yan ay ang ating Jesus, ang Kanyang presensya sa ating buhay. Amen? Kaya nga sa 1 Corinthians 3:16, sabi niya doon, furthermore, no, para makita natin, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Templo ka ng banal na Espiritu. His Spirit dwells in you. Amen. Sige nga, pwede bang pakitap mo yung temple na yan? Yung sarili mo. Okay, say, I am the temple of the Holy Spirit. Okay, and that's why banal, you are holy because you have the Holy Spirit on the inside of you. Do you believe that? Yes. And that's why we have the responsibility, to take care of this temple. Naku, paano ba yan? Kaya sa Christmas, sa Noche Buena, dahil temple ito ng banal na Espiritu, mag-ingat tayo kung anong ipapakain natin sa temple na ito. Ay, agoy. Hello? Tama? Ay, naku, ang sarap ng lechon. Pero may hangganan. Amen? Bakit? Kasi templo ito ng banal na Espiritu. Pagka naririnig mo sa spirit mo, sinasabi ni Holy Spirit, tama na yung dessert na sobrahan mo, ay medyo ihinto na natin. Tama ba? Parang hindi ata gusto yung mensaheng ito, Okay? Parang biglang lumabas lang, wala naman sa notes ko. Tama, bakit? Dahil templo ito ng banal na Espiritu. Yes? At syempre, dahil magkakaroon tayo ng di New Year na naman yan, ayan na naman tayo. Meron tayong naisin na yes. Okay, mag-workout ako kasi parati naman ganun, di ba? Dahil templo ito ng banal na Espiritu and so we are responsible to take care of this temple. Yes? Nais ba natin na mabuhay ng mahaba sa mundong ibabaw?
Yeah? Para magbigay tayo ng papuri sa Panginoon and to serve Him. Yes? Kailangan nating alagaan itong templong ito. Dahil ang Panginoon, He dwells on the inside of us. Amen? Amen. So again, napakasimpleng mensahe, paalala sa atin. Bakit tayo nagsiselebrate ng Christmas? Dahil pumarito si Emmanuel. And He is with us. Emmanuel, God is with us. Kasama mo ang Diyos. Pangalawa, kakampi mo ang Diyos. At tandaan mo, ang Diyos ay nasa iyo. At saan lahat nagsisimula ito? Nagsisimula lahat yan sa pagtanggap natin kay Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas. Sabi po niya sa Romans 10:9 and 10, if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Saved from what? Sabi po niya sa Romans 8:23 that the wages of sin is death, but the gift of God but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Okay? I think Romans 6:23. So ang kasalanan ay pumarito, pero si Jesus ay pumarito upang siya ay, alam niyo ba na si Jesus, siya lamang ang tao na pinanganak sa mundong ito na ang purpose niya ay para mamatay? Ha? You know, whenever we celebrate Christmas, let's remember that Christmas will only be very meaningful if we understand na sa kapanganakan ni Kristo, ang pinaka-essence niyan ay yung purpose kung bakit siya pinanganak. Alam niyo kung ano yung pinaka-purpose? Para siya ay mamatay para sa atin. Again, He is the only one na may ganong purpose. He came, He was born, so He will die for us. That's just like, wow, if you're gonna think of it. At bakit niya kailangan gawin yun? Dahil kailangan niyang isakripisyo ang buhay niya para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Because nga again, the wages of sin is that ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But the gift of God is life through Christ Jesus. Buhay na walang hanggan. Kaya nga, paano mapapasa atin yung buhay niyan that if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ang regalo dumating na. Paano mapapasayo ang isang regalo? Napakasimple. Pag may inabot na regalo sa'yo, ano lang ang kailangan mong gawin, kapatid? Regalo, pag ibinigay sa'yo, anong gagawin mo para mapasayo? Tanggapin mo lang, i-receive mo lang. Hindi mo kailangang pagbayaran yan. Kasi kung pagbabayaran mo, kung kailangan pagbayaran, ay hindi na regalo yan. Diba? Ano na yan? Parang kumbaga, sahod mo yan kasi pinaghirapan mo, binayaran mo. Hindi eh. Kaya nga siya isang regalo kasi binigay sa'yo na libre. All you need to do is to receive. Pero alam mo, libre na tinatanggap natin, but somebody suffered. Grabe, no? Jesus suffered. So we can receive that free gift of eternal life. Saan lahat nagsimula yan? Sa unang Pasko, sa kapanganakan ni Kristo. Grabe. And so if you are here today at hindi ka sigurado kung tinanggap mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, kapatid, ito na yung pagkakataon. Ito na yung pinaka-blessed na Pasko mo. Bakit? Dahil sa time na ito, tatanggapin mo si Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas. Maari po bang tumayo tayong lahat? I would like to request everybody to close their eyes. Pikit ang ating mata, iyuko ang ating mga ulo. And let's just reflect on the love of God. And again, I make this bold invitation. Huwag kang mahiya kung nandito ka sa lugar na ito. Maaring inimbitahan ka for the first time. O di kaya dati ka nang pumupunta pero hindi mo maalala ang isang panahon na kung saan tinanggap mo si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas at pinanalangin ang panalangin na pagtanggap sa Kanya. So kung ikaw yan at nais mo na ngayon
ay tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, maaari bang itaas mong iyong kamay? I see those hands. Thank you, thank you. Thank you. Salamat, salamat. Pwede mo nang ibaba ang iyong kamay. One more step. And gagawin natin to hindi para, alam mo yan, not to embarrass you, pero is it okay if you come forward, yung nagtaas ng kamay, maaari ba kitang imbitahin dito sa harap? Tumayo ka lang dito sa harap at ipapanalangin kita. Sige po, wag po kayong mahiya. Kung papalakpak po ang mga tao dahil kami po ay natutuwa at nalulugod sa inyong desisyon, kayo po, tumayo po dito sa harap. Some raise their hands at the back. Wag po kayong mahiya. Just come forward. We're gonna wait for you. Antayin namin kayo. Praise God. Hallelujah. God is good. Sige po, lapit lang kayo dito. Mag-aantay po tayo. Oh, God is so good. Napakabuti ng Panginoon, kapatid. Hindi aksidente na narito ka, na pumarito ka ngayong araw na ito. Maaring inimbitahan ka ng iyong kaibigan, pero sa totoo lang, ang Diyos ang nag-imbita sa'yo. Dahil meron siyang napakagandang plano. Maaring merong iba sa inyo dito, this is a time that you will, recommit your life to Jesus. It's okay. Kung dati talaga namang umaalab ang puso mo sa pagsunod sa Diyos, pero ngayon parang medyo nakalimutan mo na at nais mong i-recommit ang buhay mo sa Diyos, pumarito ka dito sa harap. Aantayin kita at mananalangin tayo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Sa lahat po na pumarito sa harap, pwede po bang tingnan niyo po ako? Nais kong malaman niyo. Ito po ang pinaka-importanting desisyon na gagawin ninyo sa buhay ninyo. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. At yung narinig ninyong mensahe, para sa inyo lang yan, kapatid. So sige, dadaan ko kayo sa isang simpleng panalangin ng pagtanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. You bow your head, you close your eyes, and every one of us in this place, samahan natin ang ating mga kapatid sa panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong pag-ibig sa akin. Maraming salamat na sa unang Christmas, ipinanganak ka. At maraming salamat nung namatay ka, para sa akin din yon. At nabuhay ka muli para bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay, sa aking puso, bilang Diyos at tagapagligtas. Simula sa araw na ito, ako ay merong bagong buhay. Ako ay bagong nilalang. Salamat, Panginoon. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Napakabuti po ng Panginoong Diyos. Amen. Meron kaming simpleng regalo para sa inyo, a New Testament Bible. At meron pong gusto makipag-usap po sa inyo. So if pwede po ba nating sundan si Brother Vince? Taas mo ang kamay mo, Vince. Ayan po. Dadalhin lang po kayo sa next step. Sandali lang po. Meron po siyang isi-share po sa inyo at may ibibigay po na regalo, New Testament Bible po para sa inyo. Sige, church, palakpakan po natin sila. Maraming salamat. Aantayin po kayo ng mga kasama ninyo po pagkatapos po ng service. Praise God. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Church, are we blessed today? Amen. God is good. God is awesome. Tandaan natin, si Emmanuel, kasama natin ang Panginoon, na siya naman talagang source ng ating life at lahat-lahat na. So ngayong Pasko, yan ang mensahe para sa atin. Amen.